Sa gitna ng patong-patong na mga isyong kinakaharap ng bansa ay nadidismaya na ang ilan sa ating mga kababayan. Sabi nila sa halip daw na bumuti ang buhay ay bakit parang mas nagiging mahirap pa ito sa paglipas ng araw. Naritong balita ni Angel Pastor. Hindi na naitago pa ng ilang Pilipino ang kanilang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito nga'y kasunod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Idagdag pa raw ang pasanin sa walang humpay na taas presyo ng diesel at gasolina. Anila hindi na kaya ng pangkaraniwang Pilipino ang halaga ng mga bilihin ngayon, lalo't ang karamihan sa kanila yung mga minimum wage earners lang naman. Para pong masalang humirap yung Pilipino kasi tumataas po yung lahat ng bilihin. Wala akong parang wala nagbago ay. Walang bilihin. Oo, totoo. Ultimo nga gasolina, hindi man lang nila na pataas na pataas. Ang bigas, sabi 20 ngayon, na ngayon? 20 na lang ang sukli mo, 100. Diba? Yun nga po yung sabi niya, bababa po yung mga bilihin po. Sa ngayon parang tumataas lalo Bahay sa akin, mas ligtas nung panahon ni Duterte dahil sa drugs. Ngayon wala pang aksyon kung anong mangyayari sa buhay natin ngayon dahil patuloy ang pagtaas ng bigas, langis, gasolina. Kaya ang naiipit kami mahihirap. Masasabi ko lang sana tulungan niya ang lahat ng mahihirap katulad ng sinabi niyang pangaba ng bigas, pangaba ng lahat ng mga bilihin. Dapat yun ang may sa katuparan kasi para mahihirap ay hindi masyado maghihirap. Ramdam nga rin daw nila na mas ligtas pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakababahala nga raw kasi ngayon dahil mas dumami na ang adik sa mga lansangan. Noong panahon raw ni dating Pangulong Duterte, takot ang mga nagbebenta ng droga. Pero ngayon ay hayagan na nga ang mga ito. Kay Duterte ako, pero okay din naman po sa kayong pamamalakad ni Marcos po kasi wala pa naman pong pero ang masasabi ko kay Duterte kasi nung panahon niya na presidente po siya ng Pilipinas ay hindi po nahinto po yung yung droga natin medyo nabawasan po. Sa ngayon po kasi wala na siya. Umaaligid-aligid na naman yung mga adik dito. Medyo tsaka madami nga nangyayari na may mga nagagahasa, 'di ba? Kaya kay Duterte ako. Medyo wala siyang kamay na bakaw kumpara sa Duterte administration na talagang very strict sila about sa drugs and sa lahat ng mga problema. Mas ligtas kay Duterte kasi yung mga adik, wala. Kung lalaban siya, ipubuto ko ulit. Ilocana ako. Hindi ko iiwan si Marcos pero anong nangyari ngayon? Wala. Sila nag-aaway-away. Dapat ipakita nila sa amin na walang away. Sa kabuuan, kung ikukumpara nga, ay mas pabor pa raw ang taong bayan sa pamamahala ni dating Pangulong Duterte dahil ramdam nila ito at palaging nakikita sa panahon ng sakuna at pangangailangan. Mas pabor ako doon sa sitwasyon ni Pangulong Duterte sa panahon na yun kasi nakita ko talaga yung gano'n niya kapokus tutukan ang bansa. Kasi ngayon parang hindi ko nakikitang visible lalo na si President. Kay Duterte, marami nagbago. Kahit ako, isa na nagbago. Kung pagkukumpara natin sa tatay, siyempre ito sa tatay ni Marcos. Pero sa ngayon, parang nakikita ko, hindi naman, wala nangyayari. Pinuna rin ng ilan ang tensyong namamagitan kina Duterte at Marcos kasama na ang balitang pagpasok ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas para imbestigahan ang dating Pangulo. Sinundan pa ito ng sagutan ng dalawa ng isa publiko ni Duterte na si Marcos ay kasali sa narco list ng PDEA noong siya ay mayor pa ng Davao City. Pero bumuelta ang Pangulo at sinisi ang paggamit ni dating Pangulong Duterte ng fentanyl noon. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang ilang Pilipino na sana nga ay humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga Duterte at Marcos. Mas maigi raw kung magkakaisa na lang sila para sa layuning mapaunlad pa ang Pilipinas. Sana po magbati na po sila. Sana po wag na po sila mag-away dahil iisa lang po yung layunin natin. Dapat hindi sila mag-away. Kasi parehas silang Pilipino, di ba? Ayusin na lang. Dapat gawin nila ay pagkasunduan kung anong mangyayari dito sa Pilipinas, hindi yung lagi nagkaagulo. Para sa Diyos at Pilipinas ko, mahal Angel Pastor, SMNI News.